Napakasarap nga pong magpuri sa ating Panginoon, ano? Lalo na po kung sasamahan natin ng ating tithes and offering. So sa umaga pong ito, sama-sama po nating basahin ang Malakay chapter 3, verse 10. Okay? 1, 2, 3. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Pahingi nga po ng isang masagana at malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ayan. Okay. Una po sa lahat, hindi po, baka kailangan din po natin ng pray over, or kailangan din po natin ng healing ng ating mga puso kung hindi po naayon ang ating mga puso sa pagbibigay sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, maraming salamat po. So kailangan po, ang tithes and offering is talagang, yun nga, sistema na po. At sa pagbibigay po ay kailangan na, siyempre, with a joyful and grateful heart po yan. Kasi po, ang Panginoon naman po is tunay na tagos din naman po sa puso ang pagbibigay niya ng blessing sa atin. So, marapat lamang po na ibalik natin kung ano yung ding nararapat na para sa Kanya. Isa din po itong oportunidad o pagkakataon para maipakita naman po din natin sa ating Panginoon ang ating pagmamahal, ang ating katapatan sa Kanya, ang ating pagsunod sa pagbibigay po ng ating tithes and offering na nagtuturo din po sa atin na unahin po natin ang ating Panginoon higit sa ano paman. Yun po bang particularly, pag tinatanggap po natin ang ating salary sa mga workers po diyan, pag tinatanggap po natin, dapat set aside na po yung ating 10% sa Panginoon. Wag po yung uunahin yung ating mga billing, so unahin yung ating mga lahat ng bayarin, tapos yung natitira, yun na lang po ang ibibigay sa Panginoon. Hindi po tama yon. Dapat po set aside agad ang ating 10% para sa ating Panginoon. At nagbibigay din po ito ng reminder para sa ating lahat na our God is the supplier of everything that we have. Sabi nga, our God is a great provider. So, maraming salamat dahil alam ko, dahil ang ating iglesia ay talagang tutok na tutok dito at talagang tayo ay inaalagaan. Kaya naman po, kahit tayo ay wala pang 100 na bilang, pero ganun nga po, pinagpapala pa rin patuloy ng Panginoon ang ating iglesia. So, ang pagbibigay po ng tithes and offering is isang imbitasyon din po ng Panginoon, personal na imbitasyon para sa isang pangako. Pangako po na kung saan ang sabi niya doon, pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Alam ko marami sa atin ang nakakaranas na ng ganito, ano? Isang pagbibigay po ng halimbawa, ano? Meron pong isang pagkakataon na nag-attend po ako ng aming company anniversary. Ginanap po yun sa isang resort na malapit sa dagat. Doon po sila nag-decor sa tabi ng dagat mismo. Nakalagay po doon yung tarpaulin na hindi ko po maalala kung ano yung title. Ang naalala ko lang po is yung Honor God. So, nung nabasa ko po yun, sabi ko, shucks, parang nahiya ako sa akin. Ewan ko po, ako naging sensitive ng time na yun. Parang nahiya ako sa Panginoon kasi honor God. Tapos yung tarpaulin parang duma, kupas. Sabi ko, parang wow-honor ang God. Parang sa tarpaulin palang bagsak ka na. Parang ganon. So, parang narisip ko talaga yung kahihiyan sa Panginoon. So, right there and then po, binigyan ako ng impression ng Lord na magpagawa ng tarpaulin. Alam ko, hindi naman mura ang tarpaulin, lalo na medyo malaki yon. So sa amin kasi parang nasanay na ako na
yung tarpaulin na ginagamit namin every time na may conference po, ang international team. So, naglalaro lang siya sa 3,000 and siguro 4,000. Mga ganun lang po. Naglalaro lang po doon yun. So, ang pinagawa po nila, so, wala kayo. So, pinaghahanda ako ng 4 to 5,000. Sabi ko, Lord, 3,000 lang yung ano ko, yung budget ko. Pero, sige. So, sabi ko, sabihan niyo lang ako pag ready nang magbayad. So, ididikas ko, sabi kong ganun sa kanila. So, to make the story short, naging tapos po siya, pinalala ko yung bayad. Tapos, hindi naman po yung kasama sa budget kasi basta lang siyang dumating, basta binigay lang ng Lord sa akin, po. So, ano nangyari po, binigay ko na, sabi ko, Lord, papalitan mo yan Sabi ko ganon. Hindi kasama sa budget ko yun, Lord, papalitan mo yan. Parang wish ko lang na ganon. Pero kasi nasalay na ako sa Panginoon pag naglabas. Lord, naglabas ako. Ganon, nasalay na akong ganon sa Panginoon. To, ang Panginoon, so after 2 weeks, alam niyo po ba? Ibinalik ng Panginoon, pagkatapos may bonus pa, may sobra pang 1,000. So, nakakatuwa lang, nakaka-amaze ang Panginoon na talagang hindi siya nagkukulang, hindi siya nagdadamot. Talagang tinitingnan niya lang yung puso mo sa pagbibigay, tinitingnan niya lang yung puso mo kung susundin mo yung sinasabi niya sa'yo, kahit out of budget pa yan, kahit wala pa yan sa plano mo. Once na nangusap ang Panginoon at sumunod ka at nakita niya ang puso mo, talaga pong asahan nyo, ibabalik ng Panginoon ng siksik at nag-uumapaw pa ang mga pagpapala po. Once na naglabas ka, may ibabalik po talaga ang Panginoon. Naalala ko nga po nung nasa Indonesia kami, ilang buwan na kami hindi nakakabayad ng tuition, pero nung nagkaroon nga po ng leadership conference sa Budapest, sabi ng isang foreigner dun sa aming mission director, sabing ganon, sino ang Pilipinong missionary na nangangailangan? So tinuro po yung leader namin, sabi niya, ayan, dinala niya po dun sa foreigner, sabi niya, ayan, mag-usap kayo. So sabi po nung kapwa missionary din na foreigner, sabi na, ngayon pa lang, bayad na ang tuition mo. Ngayon pa lang, iwa-wire na rin. Ngayong araw din po na yun, i-wire na po yung halaga na pambayad namin sa amin pong tuition fee sa nung nag-aaral po kami ng Indonesian language sa Indonesia. So, nagkaroon din po kami ng kotse, ng sariling bahay, ng helper, at kung ano-ano pa po yung mga pagpapala na binigay ng Panginoon sa amin. So, purihin ang Panginoon dahil isang pribilehiyo po na ang pagbibigay ay tunay na dadalahin natin sa ating buhay. Sabi nga, sistema na po yan ng buhay natin. So, huwag po nating pagkaitaan ng ating Panginoon. Itaas na po natin ang ating tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo na kami ay binigyan mo ng pagkakataon upang maibalik namin, Panginoon, ang mga pagpapalang tunay na ibinibigay mo po sa amin. Nawa malugod ka, Lord God, sa mga pagpapalang ito na ibinabalik po namin sa iyo. Gamitin mo po ito for the advancement of your kingdom and for the glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let people of God take its place.
Hallelujah.